6:30 pa lang ng umaga, pero ayan, kitang-kita nyo ng maganda na ngayon ang bungad na pagsikat ng ating araw. Isang magandang panimulang bagong umaga ulit mga kagala ko sa inyo. At kung saan man kayo naroroon ngayon, magandang hapon, magandang tanghali at magandang gabi. Dahil umaga dito kaya magandang umaga. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi wala lang, ngayon lang sinipag. Ngayon lang ulit sinipag magbahagi sa inyo. May papakita ako sa inyo mga ilang bagay na ating gagawin, pero sa ngayon maaga nga kami ni Di gumising. Tulungan niya ako magtanggal doon ng ating mga sitaw sa kabilang taniman natin kasi naglipat na nga kami dito ng iba namin mga tanim na sitaw at kung ano-ano pa. Maaga siya nagkayod ng niyog para pamatuka ng manok. Kasi bumibili kami ng pamatuka ng manok, ginagawa din naming alternatibong pamatuka ng manok ay ang niyog. Minsan kinakayod namin, minsan ginagayat. Tapos ito, maaga na ako nagsaing. Nagsaing na ako agad para kapag katapos namin gawin, hindi nung aming gagawin, kakain na lang, may sinaing na kami. Ayan. Yan, nakapagwalis na rin dyan. Malinis na rin yung paligid ng ating bahay. Ayan na nga, kita nyo doon si Haring Araw o nagre-reflect na doon sa bulubundukin natin dyan sa ating natatanaw sa harap. Maaga na rin ako nakapagwalis. Araw-araw yun naman yan mga kagala. Tuwing hapon, bago ako maupo o magluto, nagwawalis. Ayan. Umaga magdidilig, hapon magdidilig din. Pero ngayon maya-maya na tayo magdidilig, uunahin muna natin yung pagtatanggal ng ating mga sitaw dito sa ating unang tinaniman natin. Kasi yung ating mga kalabasa kasi mga kagala, nagkakaroon na ng bunga, tapos kailangan na niya ng pagapangan. Hahayaan na lang namin siya sanang gumapang sa damuhan, kaya nga lang baka makaabot doon sa malayong malayo. Hindi na natin makakita yung ibang bunga niya, hindi na natin mapapansin. Kaya ang gagawin namin ni Di, ito mga sitaw na ito dito sa part na to, dahil madalas naman talaga, paborito talaga siya ng langgam puntahan. Saka ano na rin, magulang na rin siya, kailangan na namin tanggalin para itong balag natin na to, gamitin naman natin para pagapangan ng ating mga kalabasa. Tapos yung ating mga patula naman doon, okay pa rin naman siya. Saka yung ating mga sitaw, okay pa rin naman siya. Yun na lang muna yung ating ititira doon para yun ang pagkukunan natin ng gulay. Ayun yung ating mga mais, okay na rin siya doon. Ito yung tatanggalin namin ni Di. Yan, yung mga sitaw na yan. Saka hindi na rin siya bumubunga na maganda. May mga binhi na kami dito ng okra, ayan, itinara namin. Nagkakarami yan yung mga binhi namin ng okra. Tapos doon, ang lalaki nila mga kagala. Yung mga ano namin, binhi namin, Yan, napakarami na yan pag tinanim. Yung itong okra nga lang namin na tinanim nito, yung dami-dami na Di nagkarami pala ng binhi yung tira natin, Yung ating kalabasa na yan, yan ang ating pagagapangin doon sa mga sitawan. Sa balag ng mga sitaw na tatanggalin natin ngayon. Ayan, nag-umpisa na kayo siya mamunga. Marami na yun mga kagala. Marami na siyang bunga. Parang pitong bunga na nagkaroon ng yung pipino. Ito yung ating isang kalabasa, isang pulo ng kalabasa na ating pagagapangin dyan sa ating balag na papalitan ng sitaw. Ayan mga bunga niya. Dito mga kagala, ilang beses na rin ako nakakuha ng pananalbos ng kalabasa, saka may buko na rin naman. Pero dahil nga magpapalaki tayo ng mga kalabasa, hindi naman natin palaging kukunin. Kaya yun, ilalagay natin siya sa maayos niyang gapangan. Para mag-umpisa na tayo, kukunin lang natin yung ating mga itak. Papakita ko lang pala sa inyo saglit mga kagala itong ginawa namin dito ni Di na pagtatanim namin. Dito na nga kami naglipat ng aming mga sitaw. Tapos may tinanim din siya ditong okra. Ang ginawa niya dito sa pinakita ko sa inyo dating bago naming taniman. Ayan Ewan ko, may bago si Ding na imbento. Ito yung sitaw namin, nilagay niya dyan sa lata ng sardinas bago may butas dun sa ilalim. May butas din ang sako sa ilalim. Diyan niya inilagay yung sitaw. Pero yung ugat naman ng sitaw na yan, kapag tuloy-tuloy na nabuhay, dun pa rin siya sa ilalim mag-uugat yan. Didiretso din naman siya sa lupa kung kinakailangan minsan kasi nga may butas siya sa ilalim. Tapos dito sa ibabaw na to, itinanim niya okra. Kasi sabi niya para daw hindi sayang sa space. Para daw sa isang sako, total marami naman yung lupa at malusog naman yung lupa namin. Kaya dinaluan niya ang gustong itanim. Dito ay yung sitaw, dyan ay okra sa ibabaw. Kaya ganyan siya lahat Sana mga kagala talong ang ilalagay namin dyan. Kaya nga lang, wala na kaming talong. Kaya okra na lang ilalagay. Total ang okra naman ay mahilig siya sa okra, saka araw-araw namin ginagamit. Ayan kaya puro sitaw, okra ang nasa ibabaw, sitaw, okra. Katatanim na niya ng okra mga kagala kahapon. Pero itong sitaw ilang araw na yan.
Ayan siya. Yan. Yan ginawa-gawa niya. Tapos ayan yung pagapangan, yung ginawa namin pagapangan. Tapos ayan pa rin yung may mga upo pa rin kami dyan, saka yung singkamas. Tapos sa palibot na yan mga kagala ng kulungan ng net ng ating mga manok yan. May puro mga sitaw din na nakapaligid dyan mga kagala. Kasi nga ang gusto nyo ding mangyari kapag sumibol yung mga sitaw, yung mga manok doon may iba pa silang nakukuhang gulay. Nagtanim talaga ng sitaw para lang sa mga manok. May napapaglibangan ang mga manok na tinatalon-talon para may makuha silang gulay. Bukod sa ipinapatukan naming dahon ng mga Madre de Agua. Ayun. Minsan-minsan paglaanan din natin ng gulay ating mga hayop, hindi puro tayo lang. Para naman may iba rin silang sustansya na nakukuha. Hindi lang bukod sa feeds, hindi lang bukod sa niyog. Magtatanggal na tayo ng magugulang na sitaw para mapakinabangan naman ang kalabasa. Wala nga dyan. Ayan na mga kagala, natanggalan na namin ng mga sitaw sa itaas. Ayun sa baba yung aming mga tinanggal. Maya-maya ko na lang siya tatapon sa banda dito para hindi siya ganun nakakalat. O ayan, kahit paano, napalitan man ang ating mga sitaw, may bago namang makikinabang sa ating balag. Ito na ang ating mga kalabasa na kahit ang liit-liit pa, marami ng bunga ngayon. Saka ayun, 2 puno yan ang mga kalabasa. Natutuwa ako mga kagala kasi ang dami talaga niyang buko, sana tuloy-tuloy. Sabi nilang ni Di, wag na lang daw masyadong pansinin. Naniwala din naman sa pamahiin. Wag na daw masyadong pansinin para mausisa na lang daw namin, mag-harvest na lang ulit katulad sa patola. Okay, magdakot na tayo ng ating mga kalat sa baba. Ano na natin siya dito, ilalapit para dito na siya dire-diretsong gumapang pataas. Ito na yung panibago nilang gapangan ngayon. Bukod doon sa gubat, na papunta sa gubat, meron din siya papunta dito. Yan na nga, tapos na nating malinisan yung taas ng ating sitawan. Boom! Okay. Maaga na naman tayo nakatapos ng isang gawain ngayong araw mga kagala. Magdidilig pa ako ng halaman, hindi pa ako tapos. Habang painit ng painit, kami ay patapos na. Kaya inagahan na namin ng gising. Okay, tara magdidilig na tayo. Talong naming inaraw-araw ang tawag. Ayan, ganyan siya. Oh. Marami nakakaalam nito, inaraw-araw ba naman pag-harvest. Okay, yun lang mga kagala. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!